Itinapon si Eloisa na parang maruming basahan sa gitna ng unos, habang ang asawang si Marco ay humahalakhak sa piling ng iba. Wala kang silbi, Eloisa. Isang pulubi na nananatiling pulubi. Ang huling katagang bumasag sa kanyang puso. Ngunit sa bawat patak ng ulan, isang sumpa ang nabubuo. Ang babaeng inalipusta ninyo ay babalik bilang inyong Panginoon. Sino ang magmamakaawa sa huli? Handa ka na bang makita ang pagbangon ng isang reyna? Wala kang kwentang asawa, Eloisa. Isang malaking pabigat ka lang sa buhay ko at sa pamilyang ito mula pa noong una. Ang malamig at matalim na boses ni Marco ay bumasag sa katahimikan ng malawak na sala ng mansyon ng mga Sarmiento. Sa mga sandaling iyon, si Eloisa ay nakaluhod sa makintab na sahig na gawa sa mahogani. Ang kanyang 7 buwang tiyan ay tila isang mabigat na pasaning humahadlang sa kanyang bawat galaw, ngunit pilit pa rin niyang itinuon ang kanyang nangangatal na mga braso upang punasan ang bawat sulok ng bahay. Ang kanyang mga palad ay kulubot na sa babad ng tubig at sabon, at ang kanyang likod ay tila mababali na sa sobrang pagod. Ngunit ang lahat ng iyon ay tila walang halaga sa harap ng lalaking nangakong mamahalin siya habang buhay. Marco, ano bang sinasabi mo? Kagagawa ko lang ng paborito mong hapunan. Naglinis ako dahil alam kong darating ang mga bisita ni Mama. Ang nangangatal na sagot ni Eloisa habang pilit na tumatayo, iniinda ang kirot sa kanyang balakang. Isang mapait na ngisi ang gumuhit sa labi ni Marco. Hindi siya sumagot. Sa halip ay tumabi siya upang bigyang daan ang isang babaeng kanina pa pala nakatayo sa likuran niya. Si Kendra. Nakasuot ito ng mamahaling pulang damit na hapit sa katawan. Malayong malayo sa suot ni Eloisa na kupas na duster at basang apron. Ang bango ng pabango ni Kendra ay tila sumakal sa hininga ni Eloisa. Nilulunod ang amoy ng bawang at sibuyas na kumapit na sa kanyang balat mula sa kusina. Hindi mo ba naintindihan, Eloisa? He wants you out. Singit ni Doña Clara, ang biyena ni Eloisa, habang pababang naglalakad sa hagdanan. Ang tunog ng kanyang mga mamahaling takong sa sahig ay tila bawat mitsa ng darating na trahedya. Hawak ng matanda ang isang kulay itim na plastic bag na naglalaman ng iilang piraso ng lumang damit ni Eloisa. Nang walang pag-aalinlangan, binitawan ni Doña Clara ang supot at hinayaan itong bumagsak sa basang sahig na kalilinis lang ng kanyang minanto. Huwag ka nang magpanggap na biktima rito. Mula nang pumasok ka sa pamamahay na ito, wala kang dinala kundi malas. Isang pulubi na nangarap maging prinsesa. Ngayong bankrupt na ang kumpanya dahil sa mga maling desisyon na iniuugnay ko sa presensya mo, kailangan ni Marco ng asawang may silbi. Isang babaeng may pera at koneksyon, hindi isang taga-silbi na marunong lang magbuntis. Ang bulyaw ni Doña Clara na may kasamang pandidiri. Tiningnan ni Eloisa si Marco, naghahanap ng kahit katiting na pagtatanggol, ngunit ang kanyang asawa ay lumingon lamang kay Kendra at hinawakan ng bewang nito sa harap mismo ng kanyang asawang nagdadalang tao. Ang sakit na naramdaman ni Eloisa ay hindi lamang pisikal, tila may libo-libong karayom na tumutusok sa kanyang puso. Unti-unting dinudurog ang bawat piraso ng kanyang pagkatao. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha, ngunit pinilit niyang huwag hayaang pumatak ang mga ito. Marco, ang anak natin? Paano ang anak natin? Ang mahinang tanong ni Eloisa. Ang kanyang boses ay tila isang pagsusumamo na nagmula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Anak, sigurado ka bang sa akin yan? Baka naman ginagamit mo lang ang batang yan para perahan kami. Ang malamig na sagot ni Marco na tila isang sampal na nagpamanhid sa buong mukha ni Eloisa. Pirman mo ang mga papel na ito. Annulment. Kapalit nito, hahayaan kitang umalis ng buhay. Huwag kang mag-alala. Hindi ko nakukunin ang locket na suot mo. Mukhang yan lang naman ang tanging pag-aari mong walang kwenta. Inilapag ni Marco ang mga dokumento sa ibabaw ng hapagkainan. Sa bawat salitang binitawan niya, tila gumuho ang mundo ni Eloisa.
Ang lalaking pinaglingkuran niya ng 3 taon, ang lalaking inalagaan niya, kahit pa itrato siya ng pamilya nito na parang hayop, ay heto ngayon at itinatanggi ang sariling dugo't laman. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay tila naging isang malakas na hiyaw sa pandinig ni Eloisa, isang hiyaw ng pagkakanulo. Lumabas ang lakas na hindi niya inakalang nasa kanya pa. Kinuha ni Eloisa ang supot ng kanyang mga damit. Hindi niya pinirmahan ang papel. Tiningnan niya ang kanyang biyenan at ang kanyang asawa ng may halong pighati at huling bakas ng dignidad. Hindi ko kailangan ng pera ninyo at balang araw, pagsisisihan ninyo ang sandaling ito. Ang mahina ngunit buong tatag niyang sabi bago siya tumalikod. Pagbukas niya ng malaking pinto ng mansyon, sinalubong siya ng madilim na langit at ng malakas na buhos ng ulan. Ang bawat patak ng tubig na tumatama sa kanyang balat ay tila nakikiramay sa kanyang pag-iisa. Sa bawat hakbang niya palayo sa bahay na minsan niyang tinawag na tahanan, ang putik ay kumakapit sa kanyang mga paa. Tila hinihila siya pababa sa kawalan. Ngunit sa bawat pintig ng kanyang puso, naramdaman niya ang galaw ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Isang paalala na hindi siya pwedeng sumuko. Huminto si Eloisa sa gitna ng kalsada, basang-basa at nanginginig sa ginaw. Ang liwanag mula sa mansyon sa kanyang likuran ay unti-unting naglalaho, pinalitan ng kadiliman ng gabi. Hinawakan niya ang locket sa kanyang leeg, ang tanging alaala ng kanyang nakaraan na hindi nila nakuha. Sa gitna ng unos, isang tanong ang paulit-ulit na bumabalot sa kanyang isipan, tila isang sumpa at isang panalangin. Saan pa kukuha ng lakas ang isang pusong ilang beses nang pinatay ng mga taong dapat ay nagligtas dito? Ang liwanag mula sa paparating na sasakyan ay tila dalawang matalim na mata na tumutusok sa kadiliman ng gabi, habang ang bawat patak ng ulan ay humahampas sa kanyang nanlalamig na balat. Naramdaman ni Eloisa ang pagbigat ng kanyang mga talukap. Ang mundo ay nagsimulang umikot at ang huling imaheng nanatili sa kanyang isipan ay ang anino ng isang lalaking nagmamadaling bumaba mula sa sasakyan. Kasunod ang pagbukas ng pinto na naglabas ng init na matagal nang ipinagkait sa kanya. Nang muling imulat ni Eloisa ang kanyang mga mata, hindi na ang amoy ng basang lupa at alikabok ang sumalubong sa kanya. Sa halip, ang malinis at maputing kisame ng isang silid ang kanyang nakita, kasabay ng amoy ng gamot at malinis na kumot. Ang bawat paghinga niya ay tila may kasamang kirot sa dibdib, ngunit ang init na bumabalot sa kanyang katawan ay nagbigay ng kaunting ginhawa. Sa gilid ng kanyang kama, isang lalaki ang tahimik na nakaupo, abala sa pagbabasa ng ilang mga papel, ngunit agad itong huminto nang marinig ang mahinang paggalaw ni Eloisa. "Miss, gising ka na pala. Huwag kang biglang babangon, baka mahilo ka." Ang malumanay na boses ng lalaki ay tila isang haplos sa sugatang damdamin ni Eloisa. Agad na binalot ng takot ang puso ni Eloisa. Ang bawat lalaki sa kanyang alaala ay nagdadala lamang ng pasakit, mula sa panlalait ni Marco hanggang sa pagtalikod ng mga taong inaasahan niya. Pilit niyang hinila ang kumot upang itago ang kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan at trauma. Napansin ng lalaki ang kanyang panginginig, kaya dahan-dahan itong umatras ng kaunti upang bigyan siya ng espasyo. "I am Gabriel. Nakita kita sa gilid ng kalsada kagabi. You were unconscious and soaking wet. Huwag kang matakot. Nasa ligtas kang lugar ngayon. I already talked to the doctors." Dagdag pa nito, ang kanyang tinig ay nananatiling mahinahon, malayo sa mapanghusgang tono na nakasanayan ni Eloisa sa mansyon ng mga Sarmiento. "Bakit? Bakit mo ako tinulungan?" Ang napaos na tanong ni Eloisa. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo at ang bawat salita ay tila isang pagsisikap. Tiningnan siya ni Gabriel nang may halong habag, ngunit may respeto. "Hindi ko kayang iwanan ng sinuman sa ganoong kalagayan.
Lalo na't alam kong may buhay kang dala sa loob mo. Ang mahalaga ngayon ay maayos ka na. Tumayo si Gabriel at kinuha ang isang basong tubig sa gilid. Maingat niya itong inabot kay Eloisa. Ang kanyang mga galaw ay puno ng pag-iingat na tila ba natatakot siyang mabasag ang isang napakaselyadong kristal. Sa sandaling dumampi ang mga daliri ni Eloisa sa baso, naramdaman niya ang bahagyang panginginig ng sariling mga kamay. Ngunit sa likod ng takot, may isang kakaibang pakiramdam ng kapayapaan, ang unti-unting nanunuot sa kanyang sistema. Ito ang unang pagkakataon na may isang taong tumingin sa kanya, hindi bilang isang pasanin, kundi bilang isang tao. Lumipas ang ilang oras at ang silid ay binalot muli ng katahimikan, isang uri ng katahimikan na hindi nakakasakal, kundi nagbibigay ng pagkakataong makapag-isip. Pinanood ni Eloisa si Gabriel mula sa malayo. Ang lalaking ito ay isang estranghero, ngunit ang bawat kilos nito, mula sa pag-aayos ng kanyang mga gamit hanggang sa pakikipag-usap sa mga nurse, ay nagpapakita ng isang uri ng pagkalinga na hindi niya kailanman naramdaman kay Marco. Gayunpaman, sa likod ng pasasalamat, naroon pa rin ang tinik ng kawalang katiyakan. Ano ang mangyayari sa kanya paglabas dito? Paano ang anak niya? Napatigil ang kanyang pagmumuni-muni nang bumukas ang pinto at pumasok ang isang doktor na may seryosong mukha. Tumingin ito kay Gabriel bago ibinaling ang paningin kay Eloisa. Ang hangin sa loob ng silid ay tila naging mabigat at ang bawat tibok ng puso ni Eloisa ay tila isang mabilis na tambol na nagbabadya ng hindi magandang balita. Mrs. Sarmiento, I need to be honest with you. Ang panimula ng doktor habang tinitingnan ng chart dahil sa matinding stress, pagod, at ang pagkaka-expose mo sa lamig kagabi, nagkaroon ng komplikasyon sa iyong pagbubuntis. Your body is giving up and the baby is in distress. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Eloisa. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Naramdaman ang marahang paggalaw ng kanyang anak, ang tanging dahilan kung bakit pa siya humihinga. Ang luha na pilit niyang pinigilan, simula kagabi ay tuluyan ng pumatak, dinidilig ang kanyang maputlang pisngi. Ano pong ibig ninyong sabihin, Doc? Ligtas po ba ang anak ko? Ang humihikbi niyang tanong. Bumuntong hininga ang doktor at tumingin kay Gabriel, na ngayon ay nakatayo na sa tabi ng kama ni Eloisa. Ang kanyang kamay ay tila gustong humawak sa balikat ng babae upang magbigay ng lakas, ngunit pinili nitong manatili sa gilid. Kailangan nating gumawa ng agarang desisyon. We need to perform an emergency procedure. But given your current state, we have a critical situation. We might have to choose between your safety and the survival of the child if things go wrong during the operation. Ang huling pangungusap ng doktor ay nag-iwan ng isang nakakabinging katahimikan sa loob ng silid. Tumingin si Eloisa kay Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon at hapis, humihingi ng sagot sa isang tanong na walang sino mang estranghero ang dapat sumagot. Sa gitna ng kanyang pag-iisa at pagkawasak, muling bumalik ang boses ni Marco sa kanyang isipan. Tinatawag ang kanyang anak na isang ganhnang, ngunit sa harap ng banta ng kamatayan, isang matinding apoy ng pagiging ina ang nag-alab sa puso ni Eloisa. Isang desisyon ang dapat gawin. Isang desisyong magtatakda kung may kinabukasan pa bang naghihintay sa labas ng mga pader na ito o kung ang lahat ay magtatapos sa isang malungkot na paalam. Ang bawat buntong hininga ni Eloisa sa loob ng puting silid na yon ay tila isang huling dalangin bago ang isang malaking pagsubok. Sa kabila ng panganib na ibinabala ng doktor, walang pag-aalinlangan ang nabuo sa kanyang puso. Pinili niya ang buhay ng anak sa ibabaw ng lahat. Ang sakit na naramdaman niya sa mga sumunod na oras ay hindi maikukumpara sa anumang sugat ng nakaraan. Ito ay isang hapdi ng pagsilang, isang pakikidigma sa pagitan ng hininga at ng kamatayan. Habang ang liwanag ng silid operasyon ay tila unti-unting lumalabo, ang huling imaheng nakita niya ay ang malungkot,
Ngunit panatag na mga mata ni Gabriel na tila nangangakong hindi siya pababayaan. Lumipas ang mga buwan at ang ingay ng lungsod ay napalitan ng katahimikan ng isang liblib na probinsya. Sa isang maliit na dampanayari sa Kawayan at Nipa, ang tanging maririnig ay ang banayad na pag-ugoy ng duyan at ang huni ng mga kuliglig sa labas. Dito dinala ni Gabriel si Eloisa upang magtago at magpagaling. Sa bawat araw na lumilipas, ang mapuputi at malalambot na kamay ni Eloisa na dati ay sanay lamang sa mga gawaing bahay sa mansyon ay unti-unti nang nagkakaroon ng mga kalyo. Ang sikat ng araw sa bukid ay nagbigay ng kulay sa kanyang dating maputlang balat at ang bawat butil ng pawis na pumapatak mula sa kanyang noo ay simbolo ng kanyang pagsisikap na mabuhay para sa kanyang anak. Kunting tiis pa, Liam, magiging maayos din ang lahat. Ang mahinang bulong ni Eloisa habang inaayos ang kumot ng sanggol. Ang buhay sa probinsya ay hindi madali. Upang matustusan ang gatas at mga pangangailangan ni Baby Liam, si Eloisa ay nagtatrabaho sa ilalim ng nakatirik na araw, tumutulong sa pag-aani at pagtatanim. Ang bawat pag-iyak ng kanyang mga kalamnan sa gabi ay tila isang paalala ng kanyang bagong realidad. Isang hapon, habang siya ay naglalakad pa uwi dala ang isang basket ng mga gulay, tumigil siya sa tapat ng isang maliit na tindahan na may lumang telebisyon. Ang mga tao ay nagkakagulo, nakatingin sa screen na nagpapakita ng isang marangyang kaganapan. Sa telebisyon, nakita niya si Marco. Nakasuot ito ng isang napakakisig na tuksedo, nakangiti sa harap ng mga kamera habang hawak ang kamay ni Kendra na nakasuot ng isang wedding gown na nagkakahalaga ng milyon-milyon. The Wedding of the Year, ang nakasulat na headline sa ibaba ng screen. Ang bawat halakhak ni Marco at ang bawat masayang sulyap nito sa kanyang bagong asawa ay tila mga lason na muling dumadaloy sa mga ugat ni Eloisa. Ang lahat ng hirap na dinaranas niya, ang gutom, ang pagod, at ang kawalan ng katiyakan ay kabaligtaran ng karangyaan ng lalaking nagtapon sa kanya sa basura. Naramdaman ni Eloisa ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang galit na matagal niyang kinulong ay muling nag-alab, ngunit hindi ito ang uri ng galit na nagwawala. Ito ay isang malamig at matalim na determinasyon. Tiningnan niya ang kanyang mga palad na puno ng dumi ng lupa at inihambing ito sa kumikinang na brilyante sa daliri ni Kendra. Sa sandaling iyon, ang huling bakas ng pag-ibig niya kay Marco ay tuluyang naging abo. Nang makauwi siya sa dampa, bumigat ang kanyang pakiramdam. Ang pagod ng buong araw ay tila biglang sumapi sa kanyang katawan. Naupo siya sa tabi ng duyan ni Liam. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pagkapagod at hinanakit. Ngunit nang dumilat ang sanggol at nakita ang kanyang ina, isang matamis at walang kamalay-malay, nangiti ang sumilay sa maliliit nitong labi. Ang mga munting kamay ni Liam ay pilit na inaabot ang mukha ni Eloisa. Sa isang sandali, ang lahat ng pait at pagod ay tila naglaho. Ang ngiting iyon ni Liam ang naging pinakamahalagang kayamanan na hindi kailanman mabibili ng yaman ng mga sarmiento. Gayunpaman, ang kapayapaang iyon ay tila pansamantala lamang. Kinagabihan, habang ang buwan ay natatabunan ng makakapal na ulap, napansin ni Eloisa ang isang itim na sasakyan na nakaparada sa di kalayuan sa paanan ng burol. Hindi ito karaniwan sa kanilang tahimik na baryo. Mula sa dilim, may dalawang lalaking nakasuot ng barong ang lumapit sa tindahan sa ibaba at nagpakita ng isang litrato sa mga taga roon. Naghahanap kami sa babaeng ito. May dala siyang lumang locket. Nakita niyo ba siya rito? Ang tanong ng isa sa mga lalaki. Ang boses ay seryoso at puno ng awtoridad. Mula sa kanyang pinagtataguan, sa likod ng mga puno ng saging, narinig ni Eloisa ang bawat salita. Hinawakan niya ang locket sa kanyang leeg. Ang tanging bagay na sinabi ni Marco na walang kwenta, ngunit tila ngayon ay siyang dahilan
kung bakit may mga estrangherong naghahanap sa kanya. Sino ang mga taong ito? Sila ba ay ipinadala ni Marco upang tuluyan na siyang alisin sa mundong ito? O may iba pang lihim na nakatago sa likod ng piraso ng gintong yun na hindi pa niya natutuklasan? Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig ay ang mabilis na tibok ng puso ni Eloisa, isang tunog ng kaba na nagtatanong kung kailan ba talaga siya magiging tunay na ligtas. Sa loob ng mansyon ng mga Sarmiento, kung saan ang bawat sulok ay tila nababalot ng lamig ng pagpapanggap, si Doña Clara ay tahimik na naglalakad patungo sa kanyang pribadong silid. Ang bawat pagtapak ng kanyang mga paa sa makapal na karpet ay walang nililikhang tunog, tila isang aninong gumagalaw sa gitna ng kadiliman. Ang hangin sa loob ng bahay ay tila naging mas mabigat mula nang lumisan si Eloisa, hindi dahil sa pangungulila, kundi dahil sa mga lihim na tila pilit na kumakawala sa mga pader ng mansyon. Pumasok ang matanda sa loob ng isang maliit at tago niyang vault. Ang tunog ng pagpihit ng maliit na susi sa loob ng lumang kandado ay nagbigay ng hudyat sa pagkabukas ng isang katotohanang matagal nang nabaon sa limot. Mula sa loob, kinuha niya ang isang makapal na bundle ng mga lihim na liham na nakatali ng isang kupas na pulang laso. Ang mga sobre ay may tatak ng isang pamilyang kinatatakutan at ginagalang sa buong bansa, ang pamilyang De Leon. Akala mo ba ay madali kang makakatakas sa akin, Eloisa? Ang mahinang bulong ni Doña Clara habang hinahaplos ang mga liham na may bahid na ng amag. Mula nang mapunta ka sa pamamahay na ito bilang isang kawawang ulila, alam ko na kung sino ka. Pinanatili kita rito hindi dahil sa awa, kundi dahil ikaw ang aking insurance. Ngayong wala ka na, titiyakin kong hinding-hindi ka na makikita ng mga taong naghahanap sa'yo. Sa mga sandaling yon, pumasok si Marco sa silid. Ang kanyang mga mata ay tila pagod at ang kanyang mukha ay walang bakas ng kagalakan kahit nakapiling na niya ang kanyang bagong asawa na si Kendra. Lumapit siya sa kanyang ina. Ang bawat hakbang ay tila may dalang bigat ng isang pusong nagsisimula ng usigi ng sariling budhi. Mama, ano ang ginagawa ninyo rito? At ano ang mga papel na yan? Ang tanong ni Marco na may halong pagdududa. Humarap ang matanda sa kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay biglang nagningning sa katusuhan. Ito ang ating kaligtasan, Marco. Ang mga liham na ito ay patunay na ang babaeng itinapon mo ay ang nag-iisang tagapagmana ng mga De Leon. 3 taon ko itong itinago sa kanya. Hinayaan ko siyang maniwala na wala siyang sinuman sa mundo para manatili siyang alipin natin. Ngayong naghihirap ang ating kumpanya, kailangan nating tiyakin na walang makakakuha sa kanya kundi tayo. O mas mabuting manatili na lang siyang nawawala habang buhay. Napatulala si Marco. Ang bawat salita ng kanyang ina ay tila isang lason na unti-unting pumapatay sa natitira niyang pagkatao. Ninakawan niyo siya ng pagkakataong makilala ang pamilya niya. All those years, she suffered under us thinking she was a nobody. But you knew all along? Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Marco, na lumikha ng isang hapdi na hindi lamang sa balat, kundi hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Huwag kang magmalinis, Marco. Ginawa ko ito para sa atin. Kung nalaman niya ang totoo noon pa, iniwan na niya tayo at wala tayong makukuha sa kanya. Ngayon, kailangan nating burahin ang lahat ng bakas niya. Kailangang maniwala ng mga De Leon na patay na ang hinahanap nilang apo. Habang nagaganap ang masamang balakin sa loob ng mansyon, malayo sa ingay ng lungsod, si Gabriel ay nakaupo sa loob ng kanyang opisina. Ang tanging liwanag na nagmumula sa kanyang lamesa ay nakatutok sa isang lumang locket na iniwan ni Eloisa bago ito mahimbing sa tulog. Kinuha ni Gabriel ang isang magnifying glass at sinuri ang maliliit na ukit sa likod ng gintong piraso. Naramdaman niya ang bilis ng tibok ng kanyang sariling puso nang makita ang isang maliit na insignia. Isang koronang napapalibutan ng mga pakpak. Ang kanyang mga daliri
ay bahagyang nangatal habang binubuksan ang locket. Sa loob nito, nakatago ang isang micro-engraving na tanging ang mga pinakamayayamang pamilya lamang ang gumagamit bilang tanda ng kanilang pagkakakilanlan. Hindi ito basta-bastang alahas. Ang mahinang sabi ni Gabriel sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay puno ng pagkagulat at paggalang. This is the crest of the De Leon dynasty, the missing piece of the biggest fortune in the Philippines. Napahilig si Gabriel sa kanyang upuan. Ang kanyang isipan ay tila isang mabilis na pelikula na nagbabalik sa imahe ng isang sugatan at basang-basang babae sa kalsada. Ang babaeng itinuring ng lahat na basura ay may dala palang yaman na kayang bumili ng buong lungsod. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Gabriel habang tinitingnan ng dilim sa labas ng kanyang bintana. Sa pagitan ng sakim na plano ni Doña Clara at ng pagtuklas ni Gabriel, si Eloisa ay nananatiling walang kinalaman sa bagyong darating. Ngunit ang katotohanan, gaano man ito pilit na ibaon, ay laging humahanap ng paraan upang lumabas. Habang hawak ni Gabriel ang locket, naramdaman niya ang isang matinding obligasyon. Paano niya sasabihin sa isang babaeng winasak ng kapangyarihan at yaman na siya pala ang mismong simbolo ng mga bagay na ito? At kung malalaman ito ng mga Sarmiento, hanggang saan ang kayang gawin ng kanilang kasamaan upang mapigilan ang muling pagbangon ng reynang kanilang inalipusta sa ilalim ng malawak na kalangitan ng probinsya, kung saan ang mga bituin ay tila mga diamanteng isinabog sa itim na pelus, nakaupo si Eloisa sa kawayang hagdanan ng kanilang dampa. Ang gabi ay balot ng kapayapaan, tanging ang banayad na pag-ugoy ng mga dahon ng niyog at ang malayo at malambing na huni ng mga kuliglig ang nagbibigay ng musika sa katahimikan. Sa kanyang mga bisig, mahimbing na natutulog si Liam, ang init ng katawan ng sanggol ay tila isang angkla na nagpapanatili kay Eloisa sa gitna ng nagngangalit na emosyon sa kanyang puso. Isang anino ang dahan-dahang lumapit mula sa madilim na bahagi ng bakuran. Ang bawat hakbang nito sa tuyong damo ay nagbibigay ng mahinang babala sa pagdating ng isang kaibigan. Hindi na kailangang lumingon ni Eloisa. Alam niya ang amoy ng kakahuyan at malinis na papel na laging dala ng hanging sumasama kay Gabriel. Hindi ka pa rin ba makatulog? Ang malumanay na tanong ni Gabriel habang tumatabi sa kanya, na may sapat na distansya upang hindi siya mailang, ngunit sapat na lapit upang maramdaman ang init ng kanyang presensya. Masyadong tahimik ang gabi, Gabriel. Minsan, sa sobrang tahimik, mas lalong naririnig ng puso ko yung mga boses na pilit ko nang ibinabaon. Ang sagot ni Eloisa, ang kanyang paningin ay nananatiling nakatutok sa kawalan. Kinuha ni Gabriel ang isang maliit na balot mula sa kanyang bulsa. Sa loob nito ay ang gintong locket na matagal niyang sinuri. Nang ilatag niya ito sa palad ni Eloisa, tila may kuryenteng dumaloy sa balat ng babae. Isang koneksyon sa nakaraang pilit niyang kinalimutan, ngunit ngayon ay muling bumabalik ng may dalang kakaibang bigat. Eloisa, I went to Manila. I did some research. Ang panimula ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng pag-iingat na tila bawat salita ay isang hakbang sa isang manipis na tulay. The locket, it's not just a souvenir. Inside that crest is a mark of the De Leon family. Sila ang nagmamay-ari ng pinakamalaking korporasyon sa bansa. And for 30 years, they have been looking for a missing granddaughter. Ang bawat salita ni Gabriel ay tila isang malakas na hampas ng alon sa pampang ng kaisipan ni Eloisa. Nanigas ang kanyang katawan at ang kanyang paghinga ay tila naging isang mabigat na pasanin. De Leon? Hindi maari, Gabriel. Isang ulila lang ako na kinuha ng pamilyang Sarmiento mula sa isang maliit na ampunan. I was a nobody. That's what Doña Clara told me every single day. Dahan-dahang hinawakan ni Gabriel ang nanginginig na kamay ni Eloisa. Ang haplos na yon ay hindi lamang nagdala ng kilig na matagal nang hindi naramdaman ng babae, kundi isang uri ng proteksyon na tila sinasabing hindi siya nag-iisa
sa laban na ito. That's exactly the point, Eloisa. Doña Clara lied to you. Nakita ko ang mga lumang record. The Sarmientos knew who you were. They kept you poor and dependent so they could hide you from your real family. They stole your life, Eloisa. Ang luha na kanina pa, nagbabadyang pumatak, ay tuluyan ng dumaloy sa mga pisngi ni Eloisa. Ang bawat hikbi ay tila isang pag-amin ng matinding sakit at pagtatraidor. Ang lahat ng hirap na dinanas niya, ang panlilimos ng pagmamahal kay Marco, ang pagpapaalipin sa mansyon, ang lahat ng iyon ay bahagi ng isang masamang plano upang nakawan siya ng kanyang karapatan. Bakit, Gabriel? Bakit kailangang maging ganito kalupit ang mundo? Ang tanong ni Eloisa, ang kanyang boses ay basag dahil sa pait. Dahil takot sila sa kung ano ang maaari mong maging kapag nalaman mo ang totoo. Ang sagot ni Gabriel habang itinititig ang kanyang mga mata sa mga mata ni Eloisa. But look at me, Eloisa. You are not that broken girl anymore. You are a mother, a survivor, and now you are a De Leon. You have the power to take back everything they took from you. Sa gitna ng katahimikan, isang kakaibang tensyon ang nabuo sa pagitan nila. Ang mukha ni Gabriel ay dahan-dahang lumapit. Ang kanyang hininga ay tila isang mainit na hangin sa pisngi ni Eloisa. Ngunit sa halip na isang halik, idinampi lamang ni Gabriel ang kanyang noo sa noo ni Eloisa. Isang pangako ng katapatan at paggalang na mas matimbang pa sa anumang salita. I will help you, Eloisa. Hinding-hindi ko hahayaang hawakan kanilang muli. Ang bulong ni Gabriel, ngunit sa likod ng pag-asa, isang bagong takot ang nabuo sa isipan ni Eloisa. Kung siya nga ang nawawalang apo ng mga De Leon, ibig sabihin ay hindi titigil ang mga Sarmiento hanggat hindi siya tuluyang nawawala sa mapa. Ang katotohanan ay isang sandata, ngunit sino ang unang gagamit nito? Habang yakap-yakap niya si Liam, tumingin si Eloisa sa dilim ng kagubatan sa kanilang harapan. Sa gitna ng gabi, ang tanging katanungang nananatili sa kanyang isipan ay kung sapat na ba ang pag-ibig at katotohanan upang talunin ang isang kasamaang 3 dekada ng nakatanim. Handa na ba siyang iwanan ang katahimikan ng probinsya upang harapin ang mga demonyo ng kanyang nakaraan sa Maynila? O ang bagong tuklas na yaman ay magdadala lamang ng mas malalim na kapahamakan para sa kanila ni Liam? Ang bawat pagtama ng takong ng kanyang mamahaling sapatos sa makintab na marmol na sahig ay tila isang matalim na hudyat ng pagbabago. Hindi na ang mabigat na putik ng bukid ang pumapatak mula sa kanyang mga paa, kundi ang malinis at malamig na anino ng isang babaeng muling binubuo ang kanyang sarili mula sa mga pira-pirasong pagkawasak. Ang sikat ng araw na pumapasok sa malalaking bintana ng penthouse sa Maynila ay hindi na nagdadala ng hapdi sa kanyang balat, kundi isang liwanag na naglalantad sa bawat bagong anggulo ng kanyang pagkatao. Sa loob ng 3 buwan, ang bawat gabi ni Eloisa ay ginugol sa ilalim ng malamlam na liwanag ng lampara, hindi upang maglampaso ng sahig, kundi upang mag-aral ng mga komplikadong dokumento ng negosyo at kasaysayan ng pamilyang De Leon. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng kalyo mula sa pagtatanim at paglalaba, ay unti-unti nang lumalambot dahil sa mga mamahaling langis, ngunit ang lakas na nakuha niya mula sa hirap ay nananatiling nakaukit sa kanyang mga kalamnan. Your posture, Eloisa. Isipin mo na may koronang nakapatong sa iyong ulo na hindi mo pwedeng hayaang mahulog. Ang paalala ng kanyang guro sa etiket, ang kanyang boses ay tila isang banayad na utos na kailangang sundin. Tumayo ng tuwid si Eloisa. Inihinga niya ng malalim ang lahat ng mga pangungutya ni Doña Clara na dati ay nagpapayuko sa kanya. Sa bawat hakbang niya sa loob ng silid, tila iniiwan niya ang anino ng babaeng dumanas ng gutom at kahihiyan. Ngayon, ang bawat kilos niya ay puno ng kalkulado at malamig na dignidad. Isang hapon, habang nagpapahinga siya sa balkonahe, lumapit si Gabriel, dala ang isang maliit na kahon. Ang bawat paglapit ng lalaki
ay nagdadala pa rin ng isang pamilyar na init sa puso ni Eloisa, isang uri ng kilig na hindi lamang nagmumula sa atraksyon, kundi sa malalim na pasasalamat. Tumingin si Gabriel sa kanya at sa loob ng ilang segundo, tila nakalimutan ng lalaki ang kanyang sasabihin dahil sa paghanga sa harap ng babaeng dumaan sa isang masakit ngunit napakagandang metamorphosis. You look different, Eloisa. Hindi lang dahil sa suot mo. Ang mahinang sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay may halong pagkamangha. May apoy na sa mga mata mo na hindi ko nakita noong unang gabi sa ulan. Salamat sa iyo, Gabriel. If you didn't believe in me, baka hanggang ngayon ay iniisip ko pa rin na isa lang akong basahan. Ang sagot ni Eloisa habang dahan-dahang hinahaplos ang telang seda ng kanyang damit. Binuksan ni Gabriel ang kahon at inilantad ang isang pares ng diamanteng hikaw. Kinuha niya ang isa at maingat na idinampi sa tenga ni Eloisa. Ang lamig ng hiyas laban sa init ng balat ng babae ay lumikha ng isang sandaling tila tumigil ang mundo. Ang distansya sa pagitan nila ay naging napakaliit, sapat na upang maramdaman ni Eloisa ang bawat paghinga ni Gabriel. Ang mga mata ng lalaki ay puno ng katapatan, isang uri ng pagtingin na nagpaparamdam kay Eloisa na siya ay tunay na mahalaga at kagalang-galang. Ready ka na ba sa susunod na step, Eloisa? Ang tanong ni Gabriel nang muli siyang umatras ng kaunti, bagaman nanatili ang init ng kanyang presensya. Handa na ako, Gabriel, kahit ano pa ang harapin ko. Ang matatag na sagot ni Eloisa. Inilabas ni Gabriel ang isang gintong sobre mula sa kanyang bag. Ang papel nito ay may tatak ng pamilyang Sarmiento. Isang imbitasyon para sa isang malaking charity ball na gaganapin sa susunod na linggo upang ipagdiwang ang anibersaryo ng kanilang kumpanya. Ito ang gabing gagamitin ng mga Sarmiento upang ipakita sa lahat na sila ay nakabangon na mula sa krisis sa tulong ng yaman ni Kendra. Narito ang lahat, Eloisa, Marco, Doña Clara, and the woman who replaced you. This is your stage. Ang sabi ni Gabriel, ang kanyang tono ay naging seryoso. They won't recognize the woman they threw away. But you have to be careful. Ang galit ay pwedeng maging sandata, pero pwedeng dyan ka rin magkamali. Kinuha ni Eloisa ang imbitasyon. Ang bawat letra ng pangalan ng mga Sarmiento sa papel ay tila muling nagpagunita sa kanya ng lamig ng ulan at ng sakit ng pagkakaluhod sa sahig. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nanginginig sa takot. Isang matamis at mapanganib na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Don't worry, Gabriel. Hahayaan ko muna silang magdiwang sa kanilang kasinungalingan. Gusto kong makita ang bawat mukha nila sa sandaling malaman nilang ang reynang binaliwala nila ay siya palang may hawak ng kanilang kapalaran. Tumingin si Eloisa sa salamin. Ang imaheng nakita niya ay malayo na sa sugatang babaeng ulila. Ang nakikita niya ngayon ay isang De Leon. Isang babaeng handa nang bawiin ang lahat, hindi lamang ang yaman, kundi ang kanyang ninakaw na dangal. Ngunit sa kabila ng tapang, isang tanong ang nananatili sa kanyang isipan habang nakatitig sa gintong imbitasyon. Kaya ba talaga ng kanyang puso na manatiling matigas kapag muli niyang nakita ang lalaking minsan niyang minahal ng higit sa kanyang sarili? O ang muling pagkikita ay magbubukas lamang ng mga sugat na akala niya ay tuluyan ng naghilom? Ang bawat ilaw na nagmumula sa malalaking chandelier ng Grand Ballroom ay tila mga mapanghusgang saksi sa isang gabi na puno ng pagkukunwari at nakalulunod na karangyaan. Ang himig ng orkestra ay bumabalot sa bawat sulok ng malawak na bulwagan, tila isang marangyang pilos na nagtatago sa mga lihim at baho ng mga naroroon. Sa gitna ng pagtitipon, ang mga Sarmiento ay nakatayo ng may labis na pagmamalaki, suot ang mga maskara ng tagumpay na binili lamang ng pera ni Kendra. Si Marco ay abala sa pakikipag-usap sa mga maimpluwensyang negosyante. Ang kanyang boses ay puno ng kayabangan habang ipinagmamalaki ang muling pagbangon ng kanilang kumpanya. Sa tabi niya,
Si Kendra ay nakasuot ng isang gintong gown na tila sumisigaw ng yaman. Ngunit sa kabila ng kinang ng kanyang mga alahas, ang kanyang mga mata ay nananatiling puno ng insecurities sa bawat babaeng dumadaan. Si Doña Clara naman ay tila isang reyna sa kanyang sariling mundo, tumatanggap ng mga papuri at nagniningning sa kanyang madilim na tagumpay. Ngunit ang lahat ng ingay at tawanan ay tila biglang huminto nang bumukas ang malaking pinto ng bulwagan. Ang bawat paningin ay nabaling sa dalawang taong pumasok, tila isang malakas na agos na tumigil sa gitna ng karagatan. Pumasok si Eloisa na nakakapit sa bisig ni Gabriel. Ang kanyang suot na itim na gown ay tila isang piraso ng gabi na binalot ng mga diamante, hapit sa kanyang katawan na ngayon ay nagpapakita ng isang figurang puno ng biyaya at kapangyarihan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Inilalantad ang kanyang maputi at mahabang leeg na dati ay laging nakayuko sa takot. Sino siya? Ang maririnig na bulungan sa paligid, ang bawat salita ay puno ng pagkamangha. Sa tabi niya, si Gabriel ay tila isang matikas na bantay. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatutok kay Eloisa ng may halong pagmamalaki at matinding pagtingin. Naramdaman ni Eloisa ang bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri sa bisig ni Gabriel. Sa gitna ng maraming tao, naramdaman niya ang marahang pagpisil ni Gabriel sa kanyang kamay. Isang tahimik na paalala na narito siya, na hindi siya mag-iisa sa kuwebang ito ng mga lobo. Ang bawat hakbang ni Eloisa sa makintab na sahig ay tila isang pagbawi. Sa bawat sandaling siya ay inalipusta sa loob ng mansyong iyon. Habang naglalakad sila patungo sa gitna, ang mga mata ni Eloisa ay nagtagpo sa mga mata ni Marco. Nakita niya ang pagkislap ng pagkilala sa mga mata ng kanyang dating asawa, ngunit agad din itong napalitan ng pagkalito. Hindi makapaniwala si Marco na ang babaeng nakatayo sa harap niya, ang babaeng nagniningning sa ganda at awtoridad, ay ang babaeng itinapon niya sa ulan 2 taon na ang nakalilipas. Ang puso ni Marco ay tila nakaramdam ng isang kakaibang kirot at atraksyon na hindi niya maipaliwanag. Isang pamilyar na damdamin na pilit niyang itinutulak palayo. Lumalapit sila Gabriel at Eloisa sa kinaroroonan ng mga Sarmiento. Si Doña Clara, na hindi pa rin nakikilala ang kanyang dating manugang, ay agad na nagsuot ng kanyang pinakamatamis na ngiti upang batiin ang mga panauhing tila may dalang bilyon-bilyong halaga ng kapangyarihan. Good evening. I don't believe we've been formally introduced, but I am Doña Clara Sarmiento. Ang masayang bati ng matanda. Ang kanyang boses ay puno ng pagnanais na makuha ang loob ng mga bagong dating. You look absolutely stunning, Hija. It is an honor to have someone of your stature in our simple charity ball. Isang malamig at pino na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Eloisa. Tumingin siya kay Doña Clara. Pagkatapos ay ibinaling ang kanyang paningin kay Marco na tila hindi makahinga sa kanyang kinatatayuan. Ang distansya sa pagitan nila ni Marco ay sapat na upang maamoy niya ang pamilyar na pabango nito. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na itong epekto sa kanyang puso, kundi ang isang matinding pagkamuhi na balot ng yelo. Lumapit si Marco. Ang kanyang mga mata ay tila nakapako sa mukha ni Eloisa. Ang kanyang puso ay tila isang mabilis na tambol sa loob ng kanyang dibdib. Excuse me, but you look so familiar. Have we met before? Ang tanong ni Marco. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa pag-asang nagkakamali lang siya. Hindi agad sumagot si Eloisa. Sa halip, dahan-dahan niyang inayos ang buhok ni Marco, isang galaw na dati niyang ginagawa nang may labis na pagmamahal, ngunit ngayon ay puno ng mamatay-matay na panunuya. Ang bawat daliri niya na dumidikit sa balat ni Marco ay tila nag-iiwan ng bakas ng yelo. Inilapit ni Eloisa ang kanyang mukha sa tenga ni Marco, sapat na upang maramdaman ng lalaki ang init ng kanyang hininga na tila isang sumpa sa gitna ng malamyos na musika. Long time no see, my dear ex-husband. Nakalimutan mo na ba ang mukha ng babaeng iniwan mo sa gitna ng unos?
Ang bawat salitang yon ay tila isang matalim na balaraw na bumaon sa puso ni Marco. Ang lahat ng kulay sa kanyang mukha ay biglang naglaho, pinalitan ng isang matinding takot at pagsisisi na tila isang madilim na ulap na lumamon sa buong ballroom. Sa gitna ng kinang at yaman, ang katotohanan ay muling nagbalik upang maningil. At sa pagkakataong ito, wala nang ulan na magtatago sa mga luha ng pagkatalo. Ang bawat salitang ibinulong ni Eloisa ay tila isang sumpa na dahan-dahang lumalamon sa katinuan ni Marco. Ang baso ng alak na hawak ng lalaki ay bahagyang nangatal. Ang likido sa loob nito ay lumilikha ng maliliit na alon na tila sumasalamin sa kaguluhan ng kanyang isipan. Ang lahat ng ingay sa paligid, ang tawanan ng mga elitista, ang marangyang himig ng biolin, at ang mapagkunwaring bati ng mga panauhin ay biglang naglaho sa pandinig ni Marco. Ang tanging nananatili ay ang boses ng babaeng dati niyang minaliit. Ang babaeng ipinagpalit niya sa yaman, na ngayon ay nakatayo sa harap niya na tila isang reynang handang maningil. "Marco, what's wrong? Bakit namumutla ka?" Ang tanong ni Kendra habang lumalapit. Ang kanyang boses ay puno ng pagdududa at bahagyang iritasyon. Hinawakan ni Kendra ang braso ni Marco, ngunit tila isang estatwa ang lalaki na hindi kayang gumalaw mula sa kanyang kinatatayuan. Hindi sumagot si Eloisa. Sa halip, isang matalim at makahulugang tingin lamang ang ibinigay niya bago siya marahang tumalikod, kasama si Gabriel na nananatiling matatag sa kanyang tabi. Ang bawat paghakbang ni Eloisa palayo ay tila isang mabigat na pako na ibinabaon sa pagkatao ni Marco. Ang lahat ng yabang na ipinakita ni Marco kanina ay natunaw na parang kandila sa harap ng apoy. Lumipas ang ilang araw matapos ang gabing iyon, at ang tensyon sa loob ng opisina ng mga Sarmiento ay tila isang hanging nagbabadya ng malakas na bagyo. Si Doña Clara ay hindi mapakali. Ang kanyang mga kamay ay kanina pa nilalaro ang kanyang mga mamahaling alahas habang nakatingin sa mga dokumentong nakalatag sa kanyang lamesa. Ang kumpanya nila ay nasa bingit ng tuluyang pagbagsak. Ang lahat ng kanilang ari-arian ay nakasanla na. At ang tanging pag-asa na lamang nila ay ang misteryosong investor na bumili sa lahat ng kanilang mga utang sa bangko. "Mama, kailangan nating makuha ang loob ng bagong board chairman. Kapag hindi niya tinuloy ang investment, mawawala sa atin ang lahat. Maging ang mansyon ay kukunin ng bangko." Ang nanginginig na sabi ni Marco habang nakasandal sa pader. Ang kanyang mga mata ay malalim at tila walang tulog. "Don't worry, Marco. Alam ko kung paano magpaikot ng mga tao. I will do whatever it takes. Walang sino man ang makakakuha sa kumpanyang ito sa akin." Ang mayabang na sagot ni Doña Clara, bagaman ang kanyang boses ay may bahid na rin ng takot. Nang dumating ang oras ng pulong, pumasok ang mga Sarmiento sa boardroom nang may bahagyang pag-aalinlangan. Ang silid ay balot ng lamig mula sa air conditioner at ang amoy ng mamahaling leather at sariwang kape ay nanunuot sa bawat sulok. Sa dulo ng mahabang lamesa, nakatalikod ang isang malaking swivel chair. Itinatago ang mukha ng taong may hawak ng kanilang kapalaran. Agad na lumapit si Doña Clara. Ang kanyang mukha ay may suot na pinakamatamis na maskara ng kabaitan. "Magandang umaga po, Chairman. Labis po kaming nagpapasalamat sa inyong desisyon na sagipin ang aming kumpanya. My son and I have worked so hard for this legacy. Nakahanda po kaming sumunod sa anumang kondisyon na inyong ilalatag. Huwag lang po kaming tuluyang mawalan." Ang swivel chair ay dahan-dahang umikot. Ang bawat sentimetro ng pagpihit nito ay tila isang mabagal na paghila sa mitsa ng isang bomba. Nang tuluyang humarap ang upuan, ang lahat ng hangin sa loob ng silid ay tila hinigop palabas. Nakaupo roon si Eloisa, nakasuot ng isang puting business suit na nagpapakita ng kanyang walang kapantay na awtoridad. Sa kanyang tabi ay nakatayo si Gabriel. Hawak ang mga dokumentong magpapatunay na ang lahat ng pag-aari ng mga Sarmiento ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Eloisa.
Eloisa? Ang mahinang sambit ni Doña Clara. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinipa ng hangin. Hindi. Paanong nangyari ito? Isang mapait at malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Eloisa. Inilatag niya ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng lamesa. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretsyo sa kanyang dating biyenan. Ang legacy na sinasabi niyo, Doña Clara, ay itinayo niyo sa ibabaw ng aking mga luha at paghihirap. 3 taon niyo akong inalipusta, ninakawan ng pagkatao at itinapon na parang basura. Ngayon, ang bawat sentimo na ginagastos ninyo ay galing na sa aking bulsa. Tumayo si Eloisa at dahan-dahang lumapit kay Doña Clara. Ang bawat hakbang niya ay puno ng bigat ng nakaraan. Sabi niyo, gagawin niyo ang lahat. Ngayon, Doña Clara, ang kapalaran ninyo ay wala na sa inyong mga kamay. I am now the owner of everything you value. The house, the cars, even the air you breathe inside that office. It's all mine. Napahawak si Marco sa lamesa upang hindi mabuwal. Ang sakit na naramdaman niya ay hindi lamang dahil sa pagkawala ng yaman, kundi dahil sa katotohanang ang babaeng winasak niya ang tanging makakapagligtas sa kanya. Ang pagnanais niyang lumapit at humingi ng tawad ay napigilan ng matinding kahihiyan na tila isang pader sa pagitan nilang dalawa. Tumingin si Eloisa kay Marco, ang kanyang mga mata ay tila nagbabalik sa gabing iniwan siya nito sa gitna ng ulan. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang pait sa kanyang mga mata, kundi isang malalim at nakakatakot na katahimikan. I didn't come here to save you, Marco. I came here to take back what is rightfully mine. Ang mahinang sabi ni Eloisa, ang kanyang boses ay tila isang huling hatol. Habang nakatitig sa 2 taong dating nagpahirap sa kanya, naramdaman ni Eloisa ang marahang paghawak ni Gabriel sa kanyang likuran. Isang suporta na nagbigay sa kanya ng lakas upang hindi lamunin ng sariling galit. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, isang tanong ang nananatiling nakaukit sa kanyang puso habang nakikita ang pagluhod ni Doña Clara sa kanyang harapan. Sapat na ba ang pagbawi sa yaman upang burahin ang bawat sugat na iniwan nila sa kanyang kaluluwa? O ang tunay na paghihiganti ay nagsisimula pa lamang sa sandaling makita niya silang unti-unting nawawala sa mundong dati nilang pinagharian? Ang nakabibinging katahimikan sa loob ng boardroom ay tila isang malapot na usok na dahan-dahang sumasakal sa bawat hininga ng mga sarmiento. Ang bawat tibok ng puso ni Marco ay tila isang mabilis na tambol na tanging siya lamang ang nakakarinig, habang ang kanyang paningin ay nananatiling nakapako sa babaeng nasa dulo ng lamesa. Si Eloisa, ang babaeng dati, ay hindi makatingin ng diretso sa kanya. Ang babaeng laging may bakas ng harina sa pisngi at pagod sa mga mata ay tila isang estrangherong nababalot ng ginto at yelo. Ang panginginig ng mga kamay ni Doña Clara ay hindi na maitago ng kanyang mga mamahaling singsing. Ang bawat daliri niya ay tila may sariling buhay, pilit na humahawak sa gilid ng lamesa upang hindi siya tuluyang mabuwal sa harap ng katotohanang mas masakit pa sa anumang sampal. Ngunit sa likod ng takot, ang likas na katusuhan ng matanda ay muling gumapang sa kanyang isipan. Dahan-dahan niyang inayos ang kanyang tindig at sa isang kisap mata, ang kanyang mukha ay nabalot ng isang mapanlinlang na emosyon, ang anyo ng isang nagmamalasakit na ina. Eloisa, Hija, anong klaseng biro ito? Ang panimula ni Doña Clara. Ang kanyang boses ay tila isang marahang himig na pilit na humahanap ng butas sa puso ni Eloisa. Kung galit ka sa amin dahil sa mga nangyari noon, naiintindihan ko. Pero kailangan mo bang humantong sa ganito? We are family, Eloisa. Kahit ano pang mangyari, kami ang nagbukas ng pinto para sa iyo noong wala kang matuluyan. Isang mahaba at malamig na paghinga ang pinakawalan ni Eloisa. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang madilim na paalala ng bawat gabing ginugol niya sa pananalangin na sana ay tanggapin siya ng pamilyang ito.
Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga salitang iyon ay wala ng talim. Family? Ang pag-ulit ni Eloisa, ang kanyang boses ay tila isang banayad na bulong, ngunit sapat na upang magdala ng lamig sa buong silid. Nakalimutan niyo na yata ang kahulugan ng salitang iyan, Doña Clara. Ang pamilya ay hindi nagtatapon ng sariling dugo sa gitna ng unos. Ang pamilya ay hindi nagnanakaw ng pagkakakilanlan ng isang ulilang walang kalaban-laban. Agad na sumingit si Marco. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at bahagyang pagsisisi na tila isang huling hininga ng isang nalulunod. Eloisa, please listen to Mama. Alam kong marami kaming pagkakamali, but don't forget the utang na loob. Kami ang nagpalaki sa'yo. We gave you a roof over your head and a name. Kung hindi dahil sa amin, baka nabulok ka na sa ampunan. Is this how you repay us? Sa pamamagitan ng pagbili sa aming kumpanya at pagpahiya sa amin? Lumapit si Eloisa sa kinaroroonan ni Marco. Ang bawat paghakbang niya sa makintab na sahig ay walang nililikhang ingay. Tila isang aninong dahan-dahang lumalapit sa biktima nito. Huminto siya sa tapat ni Marco, sapat na upang makita ang bawat butil ng pawis sa noo ng kanyang dating asawa. Utang na loob? Ang tanong ni Eloisa habang isang mapait na ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. You talk about debt, Marco? Sige, pag-usapan natin ang utang. Utang ba ang tawag sa 3 taon kong pagpapaalipin nang walang sweldo sa bahay ninyo? Utang ba ang tawag sa bawat pasakit at panlalait na tinanggap ko habang kayo ay nagpapakasasa sa karangyaan? Humarap siya kay Doña Clara. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit na matagal niyang kinulong. Ang akala niyo ay niligtas niyo ako mula sa kalsada. Pero ang totoo, kinuha niyo ako dahil alam niyo kung sino ako. Itinago niyo ang mga sulat ng pamilya ko. Pinatunayan ng mga record na 3 taon ninyong ninanakaw ang pondong ipinapadala ng pamilyang De Leon para sa akin. Habang pinapakain niyo ako ng tira-tirang pagkain, ang perang para sa akin ang bumubuhay sa inyong kumpanya. Ang mukha ni Doña Clara ay biglang naging abo. Ang katotohanang akala niya ay baon na, sa limot ay inilatag ni Eloisa sa harap ng lahat. Ang panginginig ng matanda ay naging isang matinding pangangatog. Ngunit hindi pa rin tumitigil ang kanyang pagiging mapanlinlang. Wala kang ebidensya, Eloisa. Sinisiraan mo lang kami. Ang sigaw ni Doña Clara, ang kanyang boses ay naging matinis at puno ng pait. Kahit anong yaman ang meron ka ngayon, mananatili kang utusan sa paningin ko. Isang hampas lupa na nagkataon lang na nakahanap ng mayamang lolo. Hindi natinag si Eloisa. Sa halip, kinuha niya ang isang kulay gintong pluma sa lamesa at dahan-dahang pinirmahan ang isang dokumento. Sumigaw ka hanggat gusto mo, Doña Clara. Pero ang katotohanan ay ito. Mula sa oras na ito, ang mansyon na tinitirhan ninyo ay opisyal na nang nakapangalan sa akin. Ang bawat kasangkapan, ang bawat piraso ng alahas na suot mo, at maging ang pagkaing isusubo ninyo mamayang gabi ay pag-aari ko na. Tumalikod si Eloisa at tumingin sa bintana, kung saan ang tanawin ng lungsod ay tila isang malawak na kaharian sa kanyang paanan. Ang bawat salita niya ay tila isang huling hatol na nagtapos sa laban. 3 taon ninyo akong ninakawan ng buhay. Ngayon, hahayaan ko kayong manatili sa mansyon sa loob ng 7 araw. Gusto kong maramdaman ninyo ang pakiramdam ng pagiging isang panauhing walang karapatan sa sarili ninyong bahay. I want you to feel how it feels to eat the food from the person you despise the most. Ang pinto ng boardroom ay dahan-dahang bumukas at pumasok ang ilang mga security guard upang i-escort ang mga Sarmiento palabas. Si Marco ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luhang hindi pumatak. Nakatitig sa likod ng babaeng hindi na niya muling maaabot. Habang naglalakad palabas ang mga Sarmiento, naramdaman ni Eloisa ang marahang pagdampi ng kamay ni Gabriel sa kanyang balikat. Ang init ng kamay na yon ay tila isang gamot sa hapdi ng kanyang nakaraan. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, isang imahe ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Ang imahe ni Baby Liam.
Naisip niya, hanggang saan kaya ang kayang gawin ni Doña Clara kapag nalaman nitong may isang batang nagdadala ng dugong de Leon at Sarmiento? Ang panganib ba ay tuluyan na ngang naglaho o ang pinakamalaking laban ay magsisimula pa lamang sa sandaling malaman ng mga lobo ang tungkol sa kordero? Ang gabi sa loob ng mansyon ng mga de Leon ay balot ng isang uri ng katahimikan na tila nagbabadya ng isang hindi magandang pangyayari. Ang bawat anino sa dingding ay tila humahaba, sumasabay sa malamlam na liwanag ng mga lampara sa pasilyo. Sa loob ng nursery, ang bawat banayad na paghinga ni Baby Liam ay tila isang angkla ng kapayapaan sa gitna ng namumuong bagyo sa labas ng kanyang silid. Ang bawat maliliit na daliri ng sanggol ay nakakuyom habang mahimbing itong natutulog. Walang kamalay-malay na ang kanyang pag-iral ang naging sentro ng isang mapanganib na laro ng kasakiman. Sa kabilang dako ng lungsod, sa isang madilim na silid ng isang mumurahing hotel, si Kendra ay hindi mapakali. Ang kanyang gintong gown mula sa charity ball ay nakasalansan na lamang sa isang sulok, gusot at wala ng kinang, gaya ng kanyang mga pangarap na maging reyna ng mga Sarmiento. Ang bawat paglakad niya sa loob ng maliit na kwarto ay puno ng pait. Pakiramdam niya ay niloko siya ni Marco at higit sa lahat, ninakawan siya ni Eloisa ng kinabukasan na akala niya ay sa kanya na. Hindi pwedeng ganito lang yun. Ang mahinang bulong ni Kendra, ang kanyang boses ay tila isang malat na hiyaw ng isang taong nawawalan na ng katinuan. Kung babagsak ako, sisiguraduhin kong may isasama ako at alam ko kung ano ang pinakamahalaga sa iyo, Eloisa. Sa tulong ng mga huling koneksyon na natitira sa kanya, nalaman ni Kendra ang kinaroroonan ng anak ni Eloisa. Para sa kanya, si Baby Liam ay hindi isang inosenteng sanggol. Ito ay isang piraso ng baraha, isang pawn na gagamitin niya upang bawiin ang lahat ng nawala sa kanya. Sa kanyang isipan, kung hawak niya ang tagapagmana ng mga De Leon at Sarmiento, hawak niya ang leeg ni Eloisa. Bumalik ang eksena sa mansyon. Si Eloisa ay nasa kanyang silid, sinusubukang basahin ang ilang mga ulat, ngunit ang kanyang puso ay tila may sariling isipan. Isang kakaibang kaba ang nanunuot sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na tila may malamig na kamay na humahawak sa kanyang likuran. Agad siyang tumayo at naglakad patungo sa silid ni Liam. Ang bawat pagtapak niya sa makapal na karpet ay walang nililikhang tunog, tila isang aninong nagmamadali. Pagdating niya sa pintuan ng nursery, nakita niyang nakabukas ito ng bahagya. Ang hangin mula sa bukas na bintana ay nagpapadpad sa manipis na kurtina na tila mga puting multong sumasayaw sa dilim. Ang duyan ni Liam ay walang laman. Ang bawat hibla ng kanyang pagiging ina ay biglang nag-alab sa matinding takot. Liam! Liam! Ang tawag ni Eloisa, ang kanyang boses ay puno ng panginginig na tila isang basag na kristal. Tumakbo siya patungo sa balkonahe at doon, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan sa hardin, nakita niya ang isang babaeng nakatayo malapit sa gate. Hawak-hawak nito ang isang balot na kumot. Si Liam. Si Kendra ay nakangisi. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng kabaliwan na tanging ang desperasyon lamang ang makakalikha. Huwag kang lalapit, Eloisa. Ang sigaw ni Kendra, ang kanyang boses ay pumunit sa katahimikan ng gabi. Isang hakbang mo pa at sisiguraduhin kong hinding-hindi mo na mayayakap ang batang ito. Kendra, please, ibigay mo sa akin ang anak ko. Huwag mong idamay ang inosenteng bata rito. Ang pagsusumamo ni Eloisa, ang kanyang bawat hakbang ay maingat at puno ng panginginig. Ang kanyang mga kamay ay nakataas, tila sumusuko sa gitna ng isang digmaang hindi niya ginusto. Inosente? Ang batang ito ang kukuha ng lahat ng dapat ay sa akin. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ka babalik. Kung hindi dahil sa kanya, mahal pa rin ako ni Marco. Ang hysterical na sagot ni Kendra. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na bakal na bagay, isang baril. Ang bawat pagpihit ng kanyang daliri sa mekanismo nito
ay lumikha ng isang malamig na pakiramdam ng katapusan sa hangin. Sa mga sandaling iyon, lumitaw si Gabriel mula sa kabilang panig ng hardin. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang bawat galaw ay tila isang leon na naghahanda sa pagsakmal. Ngunit nang makita niya ang baril na nakatutok kay Eloisa at sa bata, napatigil siya. Ang distansya sa pagitan nila ay tila isang malawak na bangin na hindi pwedeng basta-basta tawirin. Ibigay mo ang bata, Kendra. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Ang matatag na sabi ni Gabriel, bagaman ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala para kay Eloisa. Alam ko ang ginagawa ko, Gabriel. Pinili niyo ang basurang ito kaysa sa akin. Ngayon, panoorin niyo kung paano mawawala ang lahat sa inyo. Itinutok ni Kendra ang baril sa direksyon ni Eloisa, habang ang isa niyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kumot ni Liam. Ang bawat segundo ay tila naging isang oras. Ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip at ang tanging maririnig ay ang mabilis at mabigat na paghinga ng 3 taong nasa gitna ng hardin. Sa isang iglap, isang matinding liwanag mula sa flashlight ng mga security guard ang tumama sa mukha ni Kendra. Dahil sa gulat at pagkasilaw, bahagyang nawala ng balanse ang babae. Kasabay nito, ang isang matalim at nakakabinging dagundong na nagmula sa pulbura ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang usok ang pumailan lang sa hangin. Kasunod ang isang matinding hiyaw ng pighati na tila nanggaling sa kailaliman ng lupa. Napatitig si Eloisa sa kanyang harapan, ang kanyang mga mata ay nananatiling dilat sa gulat. Ang lahat ay tila naging slow motion. Isang katawan ang dahan-dahang bumagsak sa damuhan, habang ang puting kumot ni Liam ay nabitawan at gumulong sa lupa. Ang katahimikan ay muling bumalik, ngunit sa pagkakataong ito ay isang katahimikang mas nakakatakot kaysa sa anumang ingay. Sino ang natamaan ng bala? Si Kendra ba na sa sobrang gulo ng isipan ay nagawang hilahin ng gatilyo o isa sa mga gwardiya na nagtangkang pigilan ang trahedya? At ang pinakamahalagang tanong na nagpabagsak kay Eloisa sa kanyang mga tuhod. Ligtas ba si Liam? O ang gabing ito ang magiging huling alaala ng kanyang kaisa-isang anak? Ang bawat hibla ng usok na nagmula sa baril ay dahan-dahang humalo sa malamig na hangin ng gabi. Tila isang madilim na aninong naglalaho sa ilalim ng mga bituin. Sa gitna ng hardin, ang katahimikan ay muling namayani. Ngunit ito ay isang uri ng katahimikang mabigat at puno ng pangamba. Nanigas si Eloisa sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa puting kumot na nasa damuhan. Sa isang iglap na tila tumagal ng habambuhay, narinig niya ang isang mahina at gumaralgal na iyak. Ang boses ni Liam. Ang iyak na yon ay tila isang banal na himig na nagpanumbalik ng buhay sa mga ugat ni Eloisa. Hindi na niya inisip ang panganib. Mabilis siyang lumuhod sa damuhan at kinuha ang kanyang anak. Niyakap niya ito nang higit pa sa higpit ng anumang pag-ibig. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa pisngi ng sanggol habang tinitiyak na walang kahit isang galos ang dumampi sa balat nito. Sa gilid, si Kendra ay nakahiga. Hawak ang kanyang balikat na nadaplisan ng bala mula sa isa sa mga gwardiya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkatalo at isang uri ng puot na unti-unti nang nilalamon ng pagsisisi. Ligtas ka na, anak, ligtas ka na. Ang humihikbing bulong ni Eloisa habang idinidikit ang kanyang noo sa noo ni Liam. Lumapit si Gabriel at lumuhod sa tabi nila. Ang kanyang kamay ay marahang pumatong sa likuran ni Eloisa. Isang tahimik na suporta na nagbigay ng katiyakang tapos na ang madilim na kabanata ng gabing iyon. I've got you, Eloisa. Everything is over now. Dinala na ng mga pulis si Kendra. Wala nang mananakit sa inyo. Kinabukasan, ang balita tungkol sa pagtatangka ni Kendra ay kumalat na parang apoy sa buong lungsod. Ngunit sa loob ng mansyon ng mga Sarmiento, isang mas masakit na katotohanan ang naghihintay.
Ito ang huling araw ng 7 araw na palugit ni Eloisa. Ang bawat kasangkapan sa loob ng bahay ay meron ng mga sticker ng inventory. Isang tanda na ang bawat yaman na dating ipinagmamalaki ni Doña Clara ay hindi na sa kanya. Si Marco ay nakaupo sa gilid ng hagdan. Ang kanyang mga mata ay malalim at walang kinang. Hawak niya ang isang maliit na bag na naglalaman ng iilang piraso ng damit, katulad ng supot na ibinigay nila kay Eloisa noon. Sa kabilang dako, si Doña Clara ay pilit pa ring nagmamaldita. Sinusubukang itago ang kanyang takot sa likod ng mga huling hirit ng kanyang katusuhan. Hindi niyo ako pwedeng paalisin dito. I built this house with my sweat and blood. Ang sigaw ng matanda sa mga tauhan ni Eloisa na abala sa pag-aayos ng mga dokumento. Bumukas ang malaking pinto at pumasok si Eloisa kasama si Gabriel. Sa pagkakataong ito, hawak ni Eloisa ang locket na matagal niyang iniingatan. Lumapit siya kay Doña Clara at inilapag ang isang folder sa harap nito. Sweat and blood, Doña Clara? O ang perang ninakaw niyo mula sa pamilya ko? Ang tanong ni Eloisa. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hanging nagmumula sa kailaliman ng isang kuweba. Inside this folder is the final result of the DNA analysis. The locket didn't just contain a crest. It had a microscopic biological sample of my mother that matched the records of the De Leon estate. Tumingin si Eloisa kay Marco, na ngayon ay dahan-dahang tumatayo. And more importantly, Marco, ito ang pruweba na si Lia may isang tunay na De Leon. At dahil sa batas ng mana na iniwan ng lolo ko, ang lahat ng kumpanyang kinuha nyo ay automatikong mapupunta sa kanya. You didn't just lose your company. You lost the right to even claim his name. Ang bawat salita ni Eloisa ay tila isang mabigat na pako na ibinabaon sa kabaong ng ambisyon ng mga Sarmiento. Ang lahat ng kanilang pagtatangka na gamitin si Liam o ang utang na loob ay tuluyan ng naglaho. Lumapit si Eloisa sa bintana at tinanaw ang labas ng mansyon kung saan naghihintay ang isang truck upang hakutin ang mga natitirang gamit ng mga Sarmiento. You treated me like dirt in this house. Ang mahinang sabi ni Eloisa habang nakatalikod. Ngayon, gusto kong maramdaman ninyo ang pakiramdam ng paglalakad palabas ng pintong ito nang walang kahit isang barya. Gusto kong maramdaman ninyo ang lamig ng mundong itinuring ninyong basura. Eloisa, please. Kahit para sa apo ko na lang. Ang pagsusumamo ni Doña Clara. Ang kanyang boses ay nanginginig na sa matinding kahihiyan. Ang matanda ay dahan-dahang lumuhod, tila isang bumagsak na estatwa ng kasakiman. Ang apo niyo ay ligtas sa piling ko. Isang bagay na hinding-hindi niyo nagawa para sa kanya noong nasa sinapupunan ko pa siya. Ang huling sagot ni Eloisa bago siya humarap sa kanila nang may labis na dignidad. Security, please escort them out, now. Habang pilit na inilalabas ng mga gwardya sina Marco at Doña Clara, narinig ang bawat hakbang nila sa sahig na tila isang malungkot na paalam. Si Marco ay lumingon sa huling pagkakataon. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ni Eloisa. Nakita niya roon ang isang babaeng hindi na niya kilala. Isang reynang nahanap na ang kanyang trono sa gitna ng mga abo. Nang tuluyang sumara ang pinto at naiwan si Eloisa at Gabriel sa loob ng tahimik na mansyon, naramdaman ni Eloisa ang isang matinding pagpapakawala ng lahat ng bigat na dinala niya sa loob ng maraming taon. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay hindi na nagpapaalala ng sakit, kundi ng kanyang muling pagsilang. Gayunpaman, sa gitna ng kanyang tagumpay, naramdaman ni Eloisa ang isang marahang sulyap ni Gabriel. Ang lalaking ito ang naging kanyang kaluluwa sa gitna ng bagyo. Ngunit habang hawak-hawak niya ang locket, isang huling lihim ang tila nais pang kumawala. May isang maliit na ukit sa loob ng locket na hindi pa niya napapansin noon. Isang pangalan na maaring magpabago sa lahat ng alam niya tungkol sa kanyang tunay na ama. Ligtas na ba talaga ang lahat? O ang pagbawi sa mansyon ay simula pa lamang ng isang mas malalim na paglalakbay
patungo sa katotohanang mas matimbang pa sa ginto. Ang sikat ng araw na tumatama sa mga dambuhalang bintana ng De Leon Hall ay tila isang banal na basbas, nagbibigay ng kakaibang kislap sa bawat kristal na palamuti sa loob ng bulwagan. Ang bawat mahinang pagtama ng mga pilak na kubyertos sa mga porselanang plato ay lumilikha ng isang marangyang himig, malayo sa ingay ng mga basag na pangarap na iniwan ni Eloisa sa nakaraan. Ngayon ang araw ng kanyang opisyal na proklamasyon bilang kaisa-isang tagapagmana ng dinastiyang De Leon. Ang bawat mahalagang tao sa bansa ay naroroon, naghihintay na masilayan ng reynang nagmula sa abo ng pagpapakasakit. Sa loob ng kanyang silid, nakatingin si Eloisa sa malaking salamin. Ang kanyang kasuotan ay isang obra maestra ng disenyong Pilipino, isang puting terno na may mga burda ng gintong sinulid, tila sumasagisag sa kadalisayan ng kanyang puso at sa bigat ng kanyang bagong tungkulin. Ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng takot o pag-aalinlangan. Ang bawat linya sa kanyang noo ay tila mga kabanata ng isang aklat na puno ng aral. Naramdaman niya ang marahang pagbukas ng pinto at sa salamin ay nakita niya ang refleksyon ni Gabriel. Handa na ang lahat sa labas, Eloisa. Ang buong mundo ay naghihintay na makilala ka. Ang malumanay na sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng malamig na kaba na nararamdaman ni Eloisa. Humarap si Eloisa sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Salamat, Gabriel. Kung hindi dahil sa'yo, baka hanggang ngayon ay nakatingin pa rin ako sa sahig, natatakot na tumingala sa langit. You did this yourself, Eloisa. I was just the one holding the umbrella, but you were the one walking through the storm. Ang tugon ni Gabriel habang dahan-dahang lumalapit. Inayos niya ang isang hibla ng buhok ni Eloisa na humarang sa mukha nito. Ang bawat haplos ng kanyang mga daliri ay nagdadala ng isang pamilyar na kilig, isang pakiramdam ng pagiging ligtas at minamahal na hindi kailanman naibigay ni Marco. Sa gitna ng seremonya, habang ang bawat palakpakan ng mga panauhin ay tila isang malakas na hiyaw ng pagtanggap, napansin ni Eloisa ang isang pamilyar na anino sa gilid ng bulwagan. Si Marco. Nakasuot ito ng isang lumang tuksedo. Ang kanyang balikat ay bagsak at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pangungulila at inggit. Hindi siya imbitado, ngunit tila ang kanyang huling bakas ng dignidad ay itinaya niya upang masilayan lamang ang babaeng dati ay pag-aari niya. Nang matapos ang programa, sa gitna ng pagbati ng mga tao, nagawa ni Marco na lumapit ng bahagya sa likuran ni Eloisa. Ang bawat paghinga ni Marco ay tila isang mabigat na pagsisisi. Eloisa, can we talk? Just for a minute? Ang pabulong niyang pagsusumamo, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot na baka tuluyan na siyang hindi pansinin. Dahan-dahang humarap si Eloisa. Tiningnan niya ang lalaking minsan niyang iniyakan, ang lalaking naging dahilan ng kanyang pinakamasakit na sugat. Ngunit sa pagkakataong ito, wala siyang naramdamang galit, wala ring pait. Ang tanging naroon ay isang malalim at payapang kawalan ng pakialam. Marco, there's nothing left to say. Ang nakaraan ay tapos na. Ang seryosong sagot ni Eloisa, ang boses ay matatag at puno ng awtoridad. I am so sorry, Eloisa. I was blind. I was weak. Pwede ba nating simulan ulit? For Liam. I can be a father to him. Ang desperadong hirit ni Marco. Ang bawat salita ay tila isang pagkapit sa isang manipis na dayami. Isang pino at malungkot na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Eloisa. Ang pagiging ama ay hindi nasusukat sa pangalan o sa dugo, Marco. Nasusukat ito sa proteksyon at pagmamahal na ibinibigay mo noong wala pa kaming kahit ano. Liam already has a protector, and he doesn't need a shadow from the past to confuse his future. I have forgiven you, not because you deserve it, but because I deserve peace. Go now and find your own way. Huwag mo nang gambalain ang katahimikan namin.
Ang bawat hakbang ni Marco palayo ay tila isang huling paalam ng isang buhay na hinding-hindi na muling magbabalik. Pinanood ni Eloisa ang paglisan nito hanggang sa mawala ito sa gitna ng karamihan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Eloisa ang isang malakas na pagpintig ng kanyang puso. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa kalayaan. Nang dapit hapon na at ang kalangitan ay nabalot ng kulay rosas at kahel, naglakad si Eloisa at Gabriel sa hardin ng mansyon. Ang bawat pagtapak nila sa malambot na damo ay tila isang paglalakbay patungo sa isang bagong simula. Tumigil si Gabriel sa tapat ng isang malaking puno ng nara kung saan ang mga dahon ay sumasayaw sa banayad na ihip ng hangin. Humarap si Gabriel kay Eloisa, ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na matagal na niyang itinatago. Kinuha niya ang parehong kamay ni Eloisa at dahan-dahang lumuhod sa kanyang harapan. Ang bawat tibok ng puso ni Eloisa ay tila sumasabay sa kaba at saya na bumabalot sa paligid. Eloisa, I didn't fall in love with the De Leon heiress. I fell in love with the woman who stood up in the rain, the mother who fought for her child, and the soul that refused to be broken. You are my Reyna, hindi dahil sa korona mo, kundi dahil sa ganda ng iyong puso. Will you allow me to walk beside you for the rest of our lives? Will you marry me? Ang bawat salita ni Gabriel ay tila isang matamis na gamot sa bawat sugat na dinala ni Eloisa. Ang luha na pumatak sa kanyang pisngi ay hindi na luha ng pighati, kundi luha ng wagas na kaligayahan. Isang mahaba at matamis na oo ang lumabas sa kanyang mga labi, kasunod ang marahang pagdampi ng kanilang mga noo sa isa't isa. Sa gitna ng katahimikan ng hardin, tila narinig ni Eloisa ang bawat bulong ng hangin na nagsasabing tapos na ang dilim. Ang Reyna ay hindi na nag-iisa. Sa bawat pagyakap ni Gabriel, naramdaman ni Eloisa na ang bawat luha niya noon ay naging mga perlas na ngayon ay nagbibigay ng liwanag sa kanyang bagong mundo. Isang mundo kung saan ang pag-ibig ay hindi na isang sakripisyo, kundi isang tunay at panghabambuhay na tahanan. Ang bawat sinag ng papalubog na araw sa malawak na asyenda ng mga De Leon ay tila isang dahan-dahang haplos ng tadhana, nagbibigay ng kulay ginto sa bawat dahon at bulaklak na sumasayaw sa banayad na ihip ng hangin. Ang katahimikan sa paligid ay hindi na nakabibingi o puno ng takot. Ito ay isang uri ng katahimikang nagpapahinga, isang paghilom na matagal na hinintay ng isang pusong dumaan sa matinding unos. Sa gitna ng luntiang damuhan, ang masayang himig ng halakhak ng isang bata ay tila isang banal na musika na pumapawi sa lahat ng pait ng nakaraan. Pinagmamasdan ni Eloisa si Liam na ngayon ay masigla ng tumatakbo at pilit na hinahabol ang mga makukulay na paru-paro. Ang bawat hakbang ng kanyang anak ay tila isang malakas na proklamasyon na ang pag-ibig ay mas matimbang kaysa sa anumang sumpa ng kahapon. Ang mga kamay ni Eloisa na dati ay nanginginig sa takot at pagod ay dahan-dahang nakapatong sa kanyang kandungan habang suot ang isang simpleng singsing na diamante, ang simbolo ng kanyang bagong simula. Isang pamilyar na init ang naramdaman ni Eloisa sa kanyang balikat nang lumapit si Gabriel at marahang idinampi ang kanyang labi sa noo ng asawa. Ang bawat paglapit ni Gabriel ay nagdadala pa rin ng kakaibang kilig sa puso ni Eloisa, isang pakiramdam ng pagiging tunay na reyna sa piling ng isang haring hindi kailanman kumuha, kundi laging nagbibigay. Iniisip mo pa rin ba sila? Ang malumanay na tanong ni Gabriel habang inaabutan si Eloisa ng isang tasa ng mainit na tsaa. Ang bango nito ay humahalo sa amoy ng mga sariwang rosas sa paligid. Isang payapang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Eloisa. Hindi na sa paraang iniisip mo, Gabriel. Minsan, naiisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating natin mula sa gabing iyon sa ulan. Ang galit ko sa kanila ay parang isang apoy na tuluyan ng naubusan ng panggatong. Wala na akong nararamdamang poot, tanging isang malalim na pasasalamat
Dahil kung hindi dahil sa kanilang kalupitan, hindi ko matutuklasan ang sarili kong lakas. Nabalitaan nila kamakailan na si Doña Clara ay namumuhay na sa isang maliit at lumang apartment sa probinsya, malayo sa luho at kapangyarihang dati nitong sinasamba. Si Marco naman ay naging isang hamak na empleyado sa isang maliit na kumpanya. Tinitiis ang bawat utos ng iba, gaya ng ginawa nila kay Eloisa noon. Ang karma ay hindi dumating sa anyo ng dahas, kundi sa anyo ng isang tahimik na pagbagsak, ang mawala sa kanila ang tanging bagay na mas mahalaga sa kanila kaysa sa tao, ang kanilang dangal at yaman. Pinatawad mo na ba sila ng lubusan? Ang muling tanong ni Gabriel habang tinititigan ang mga mata ni Eloisa ng may labis na paghanga. Ang tunay na pagpapatawad ay hindi nangangahulugang babalik ka sa dati. Ang makahulugang sagot ni Eloisa, pinatawad ko sila sa loob ng aking puso upang hindi na sila magkaroon ng kapangyarihang saktan pa ako. Malaya na ako, Gabriel. Malaya na kaming dalawa ni Liam. Dahan-dahang hinila ni Gabriel si Eloisa para sa isang mahigpit ngunit banayad na yakap. Ang bawat paghinga nila ay tila nagkakaisa sa ilalim ng unti-unting naglalahong liwanag ng araw. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Eloisa ang bawat sugat sa kanyang kaluluwa na tila naging mga perlas na ngayon ay nagbibigay ng kinang sa kanyang pagkatao. Ang bawat babaeng nakikinig sa kanyang kwento ay dapat malaman na ang buhay ay maaaring maging malupit, ngunit ang bawat luha ay may katumbas na ligaya kung matututo tayong tumayo at bawiin ang ating sariling halaga. Ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa ginto ng pamilyang De Leon, kundi sa katapangan ng isang ina at sa tapat na pag-ibig na handang maghintay sa gitna ng unos. Habang naglalakad silang tatlo pabalik sa mansyon, bitbit ni Gabriel si Liam sa kanyang mga balikat habang si Eloisa ay nakakapit sa kanyang bisig. Ang bawat anino nila sa lupa ay tila isang malaking imahe ng tagumpay at kapayapaan. Sa huling sulyap ni Eloisa sa kalangitan, isang huling patak ng luha ang dumaloy sa kanyang pisngi. Hindi luha ng sakit, kundi luha ng pasasalamat. Tapos na ang paghihirap. Tapos na ang pagtatago. Ang reyna ay hindi lamang nakabalik sa kanyang trono. Nahanap na rin niya ang kanyang tunay na tahanan sa puso ng mga taong tunay na nagpapahalaga sa kanya.